Kaya pala astig ang Top Royal, may mga astig itong backer, may mga rangkot uniforme at sa private room pa mismo ng sauna nag-oopisina. Sa Binondo, sa lungsod ng Maynila, isang negosyong may kakaibang gimmick ang nakaakit sa investigador. Ang alok sa mga parokyano, 100% stress-free paglabas ng sinumang parokyano. Habang minamamasahe ka, dinadidikit niya yung mga katawan niya sa katawan mo. Tapos, tatanungin ka kung gusto mo maging extra service. Nang makumpirma naming patuloy ang kanilang maiinit na special promo. Sumugod na ang mga operatiba sa loob ng Top Royal kasama ang investigador. Dahil maraming palapag ang naturang gusali, nag-iwa-hiwalay ang grupo ng mga operatiba. Ang unang pangkat dumiretso sa ika-4 na palapag. Naabutan pa namin ang kanilang service demo. Kaya't kaagad siyang pinagtihis para isalang sa pag-iimbestiga. Ka na? Asan ang damit mo? Ha? Tinungo rin ang iba pang bahagi ng gusali. Huli sa akto ang iba pang hubad na masahista. Mabilis siyang nagtago sa loob ng banyo para magbihis. Sinuyot ang ilang pang silid. Pero tila may closed door meeting sa loob nito. Kaya naman puwersahan na itong binuksan ng mga operatiba. Kaya mo magbukas? Ha? Pinahihirapan mo kami ah. Anong trabaho mo? Wala? Anong business mo? Pero nga ID mo? Ilabas niya ID niyo. Ilabas mo na ID mo. Hindi. Ilabas mo lang yung ID mo. Ilabas mo lagi. ID lang. Kaya nga, check ko. Bakit mabigat? Oh. Bakit? Sabi mo hindi pulis ka. Sabi mo hindi ka pulis. Ha? Saan ka naka-assign? Ha? Station 11? Ano to issue? Pulis na parokyano! Naku naman, mamang pulis! Patingin na ID mo. At kailangan pa talagang nasa loob ng pribadong kwarto? Ha? Naku, sera naman talaga ang ginagawa ninyo sa ganyang klase ng lugar. Actually, nag-station 11 din ako. Apo? May niikutan lang ako napagod ako, parelax lang ako. Ayos! At bakit naman po may dala kayong baril? Hindi po ba't may gun ban ngayon dahil malapit na ang barangay election? Hindi ko po maiwas na hindi magdala ko rin po. Protekta ko rin po kahit pala yung mga collection po, mga pag-type 6 mga singil ko po. Nang ito'y mabuksan, wala na kaming dinatnan. Hinanap ng mga operatiba ang ibang babae. Ay! Ano kayo? Pasok na labas. Sa ikalawang palapag, nadatnan ang ilang pang mga masahista. May kasama tayong DSWD. May kasama kami DSWD. Bata na yung kunin namin. Hindi dito para may daan dito. Ang labas na dun sa mga. Kapansin-pansin din ng mga nagkalat na CCTV camera. Mukhang maigpit ang security. Pero bakit na mga business memo tila hindi sinusunod ng mga tao? Sa tanggapan ng CIDG, NCR, itinuloy ang business conference. Hinanap ang kanilang working permit. Working permit ng mga babae. Meron din po. Lahat sila meron. Opo. Kaya lang hindi po kami ang may hawak po. Sa ano po yung hawak na account? Aminado naman ang ilang masahista na higit pa sa pagmabasahe ang kanilang trabaho. Sensation, yan ang job. Ang ilan sa kanila kapit daw sa patalim na pinasok ang ganitong uri ng trabaho. Hirap, naiiyak, inaamos sarili. Minsan, bakit?
Kasi alam naman na mali. Kaya lang kailangan. Pero ang kanilang promo, may basbas daw ng kanilang mga amo. Naku po! Kadalasan sa mga guests, yun na naman din ang hamon, extra. Ang pulis namang nahuli sa loob ng kwarto, kinilalang si PO3 Joel Menpin. Napagalamang nakatalaga siya sa Station 11 ng Manila Police District. Alam mo yung kalakaran na yan eh. Bagong pasok lang talaga ako kanina. Hindi niyo po alam ang kalakaran na... Yung laban nila. Na ano po? Yung laban, kung ano mang galaw nila, hindi ko alam. Hindi niyo po... Papamasahe lang ako dahil ako massage, di ba? Naku sir, paano na po ang daang matuwid kung may baluktot sa hanay na mga dapat sanay nagsiservisyo publiko? Sumailalim sa inquest proceeding ang mga babaeng inabutang nakahubad at nakikipagtalik? Ang kaso pong isasampa po natin is yung violation po ng Article 202 ng Revised Penal Code. Ito po yung prostitution. Pati ang pulis na nadaklang nakikisawsaw sa negosyong siya dapat ang sumusuway, yari sa mga isasampang kaso. Nakasampuan natin siya ng illegal possession of firearms under PD 1866 and violation of the COMELEC gun ban. So it's a violation of the Omnibus Election Code. Isang resolusyon naman ang inilabas ng piskalya na nag-uutos na pakawala ng mga nahuli. Insufficient ang evidence at mayroon namang pagkakataon pa na during the preliminary investigation, dahil hindi naman dismissed tong asunto, kung ano man ho ang diferensya dun sa affidavit of apprehension, they can supplement that in the form of a supplemental affidavit at para makorek nila kung ano ang kakulangan. Tinungo namin ang Station 11 ng MPD kung saan umano nakadestino si PO3 Menpin, pero walang humarap sa amin para magbigay ng kanilang pahayag. Pinusisiri namin ang business permit ng Top Royal. Gold Star Recreation Center Incorporated. Base po ma'am sa dokumento namin, sa computer database record namin, sila ay may permit para sa hotel occupancy, sa cold storage, beer, wine liquor, restaurant, pati pagtitinda po ng soft drinks. Pero nilinaw nila na hindi kasali ang extra service o pakikipagtalik sa mga customer sa permiso nito. Wala pa kaming permit na binibigay para sa massage services po nila. Kung nag-ooperate man po sila ng ganong klaseng nature ng business, sinubukan namin hinga ng paliwanag ang may-ari ng Top Royal. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila humaharap sa amin. Inilapit din namin sa tanggapan ng alkalde ng Maynila ang sikreto ng Top Royal. Ay, hindi pasasara natin yan. O basta nahulihan sa akto na prostitution yan, crime for prostitution, pasasara natin. Wala na raw itong puwang sa batas ng Maynila, kaya ibinaba ang hatol sa agaran nitong pagpapasara. Sino may-ari ng hotel? So wala po sila dito. Hindi nga sino. So yung lagi po yung sinasabi na hindi na nila kilala. Eh, bakit tayo nyo? Siya rin siguro may-ari ng massage clinic. Ay, sige, pasara na rin yung hotel. Sir. Okay. Kaya't kasama ang mga tauhan ng Manila City Hall, hindi rin namin sila tinantanang hanggat hindi sila na ipasasara. Kailanman hindi hadlang ang investigador sa pag-asenso ng anumang legal na negosyo. Pero kung ang pinagkakakitaan ninyo ay labag sa batas at nakakaperwisyo, darating din ang araw na masasakote rin namin kayo. Susunod! Sigurado nung ba? Tutuwang na po yung pamilya nila na ikinulong. Ay, hindi po natuligan yan. Hindi pa sila nakakalos ng Pilipinas, pinaparusan nyo na sila. Pagdating din naman, parusa rin naman ng kulong din naman ng bansa nila. Marami ka bang iniisip